Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure News sa YouTube channel mga kababayan. Pag-usapan natin mga kababayan, ito sinasabi ni dating Senador Trillanes na mga traidor sa bayan daw, traidor sa bayan. Ang tinutukoy niya mga kababayan ay si former Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, maalala natin mga ilang taon na nakalipas. Di ba maalala natin mga kababayan, itong sinira yung mga kabundukan sa Zambales mga kababayan at hinakot ng barko. Di ba? Sino ba itong totoong traidor mga kababayan sa ating lipunan? Ito kasing itong administrasyon natin ngayon mga kababayan, mahilig magbintang o sino ang traidor. Mahilig sila mga kababayan patungkol sa traidor sa bayan. Ito naman si Antonio Trillanes. Tinutumbok talaga niya ang tunay daw nga traidor sa bayan as si former President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, maalala ba natin noong mga ilang taon na nakalipas, noong giniba yung kabundukan dyan sa Zambales mga kababayan at itinarga ng barko, dinala nila sa mga kababayan kung saan nadadalhin to. Binibinta to sa Chinese company. Itong pagdiba nito ng kabundukan mga kababayan, itong paghakot ng kayamanan sa Pilipinas or natin mga kababayan, human resource o lupa, no? Hindi naman to mga kababayan basta na lang makalusot kung walang kasabwat ito mga kababayan. Hindi to magawa nga sirain ang bundok upang ibinta sa China kung walang kasabwat mga kababayan, kung walang protector nga malaking opisyal sa ating gobyerno. Ito mga kababayan, ang itong tao na to mga kababayan, mula sa panahon ni Aquino mga kababayan, itong taon to, ito ang tunay nga nag-traidor sa ating bayan. At saka naalala natin mga kababayan, yung sinasabi ni President Bongbong Marcos, gentleman agreement o kaya secret agreement ni PRRD sa China. Wala yun mga kababayan, hindi naman talaga wala si PRRD ang may secret agreement mga kababayan, kundi isa sa mga kabinete ni mga kababayan Noynoy Aquino. At alam ito mga kababayan ni PBBM dahil itong tao na to nasa pangangalaga niya ngayon mga kababayan. At alam din ito ni Trillanes kasi kasamahan niya dati ito sa panahon ni Aquino. Kaya lang, itong mga kababayan, itong kasalukuyan ng administrasyon, mahilig sila magbintang, mahilig sila sa black propaganda mga kababayan. Ibinibintang nila kay PRRD ang problema nga sila pa ang namumuno. Ito mga kababayan, isang ma-influensyang tao. At di nga natin alam kung kasabwat pa dito si First Lady mga kababayan. Ang taong tinutukoy ko mga kababayan at traidor dito sa ating bayan ay walang iba kundi si Paquito Ochoa mga kababayan. Na siya rin ang nagpigil sa operasyon ng PDEA doon sana sa Season Hall, doon sa gagawin sa ng pag-raid doon sa bahay ni Maricel Soriano kung saan kasama si PBBM nga
singhot ng white polvoron, mga kababayan, di ba? Dahil kasama ito ni First Lady Lisa Aranita Marcos sa law firm. Magkadikit sila mga kababayan, magkaibigang dikit sila. Nagawa ni Paquito Otsua mga kababayan nga dukutin yung papel sa pre-operation ng PDEA nga ginawa ni Jonathan Morales mga kababayan. At saka itong tao na to mga kababayan, ito rin siya ang may secret deal noon sa China sa pagbibinta ng lupa at pag-supply ng lupa diyan sa Scarborough Shoal nga ibinibinta nila sa mga insik mga kababayan. At tandaan natin mga kababayan, noong maliit pa lang yung nagsimula pa lang yung reclamation, di ba? Nakapag-report na noon si General Parlade sa Malacanang. Ngunit hindi sila iniintindi mga kababayan. Ito hindi alam ng maraming Pilipino mga kababayan kasi sinusuppress nila ang balita noong araw mga kababayan. Walang balitang nakalabas sa social media. O mayroong isang balita mga kababayan, kaya lang malaki na yung reclamation, halos mabuo na. Tapos nung talaga mga kababayan, is mga ilang buwan na, malaki na, talagang ni-report na talaga nila sa presidente. Alam nang ginawa mga kababayan daw ng presidente, ang sabi daw ng presidente, no, you secure them, no? Pinabantayan pa mga kababayan, pinapasecure pa sa Philippine Navy ang barko ng Chinese nga naghakot ng lupa mula sa Zambales, mayroong sa Mindoro, mayroon pa sa Mindanao mga kababayan. Halos lahat ng kuwari kinukuhaan ng lupa, patambak yan sa na yan. Yan ay isang maliwanag na pag-traidor sa bayan mga kaibigan. Yung secret deal na sinasabi ni PBBM, bakit hindi daw sinasabi sa kanya, wala daw siya makita sa record, katarantaduhan yun mga kababayan. Hindi pwedeng hindi niya alam kasi alam yun ni General Parlade, alam yun ng tuta nasa pag niya ngayon itong nagbinta niyan mga kababayan si Paquito Otsua nga siya rin ang nagpadukot sa papel yung ngayon pumutok ngayon mga kababayan nga PDEA Lake. Kasi yung lalabas mga kababayan, parang hawak na nila ang PDEA mula pa noon sa panahon ni Aquino. Mas malakas siya kasi kinaya niya kinaya niyang pigilin yung operasyon Ito ngayon pinagkaguluhan mga kababayan. Ito yung pinagkaguluhan ngayon, ang may pakana din si Paquito Otsua. Kasi kung hindi niya napigil yun, hindi nagkakagulo yan. Di ba? Hindi pagtatalunan ngayon yung PDEA Lake na yan nga sinasabi. At saka itong si Paquito Otsua mga kababayan, nasaan to ngayon? Alam mo, di ba? May magtatanong sa atin kung nasaan to ngayon. Siya, ito nga kung di ako nagkamali mga kababayan, siya ngayon ang advisor ni PBBM. Kaya hindi pwedeng hindi sabihin ni PBBM mga kababayan patungkol doon sa secret agreement daw ni PRRD nga pinipilit niya Ito ay isang strategy lang niya, parang masiraan talaga si PRRD. Pwede ba yung hindi niya, nga alam ng mga kabinete niya, alam ng mga military itong nangyayari na to mga kababayan. Para mga kababayan, may naanuhan niya ng report sa ABS-CBN ba to o GMA7. At saka napag-usapan din nila ito ni dati ang Secretary James Paras mga kababayan. Nabanggitin to ni Secretary James Paras ang pangyayaring ito. Ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang umanay paghahakot ng lupa ng China sa Zambales na itinatambak sa Scarborough Shoal. Ito ang balita ni Ray Pelayo. 2 bundok at kalahati Zambales pinagpili sa China. At sa lupang ito, dinala sa lapit sa Scarborough, nakabuo sila ng 3,000. 2 bundok at kalahati mga kababayan ang ipinagbili sa China. Doon itinatambak sa Scarborough Shoal mga kababayan nga rin natin, di ba? Pasok din sa ating exclusive economic zone. Tingnan nyo nga mga kababayan,
Ipagpatuloy natin mga kababayan. hectares doon sa tabi ng Scarborough. Agad na ipinahinto ng bagong luklok na Zambales Governor na si Amor Diloso ang umano'y paghahakot ng China ng lupa sa bundok ng Santa Cruz, Zambales na ginagawang panambak sa inaangking lugar sa West Philippine Sea. Ayon sa gobernador, nakakaalarma na rin ang itinatayong military base ng China sa Scarborough. I-airport na nga sila doon sa tabi ng Scarborough. Ang Scarborough Shoal ang lugar na pangisdaan ng mga Pilipino na kasing laki ng tatlong bayan sa Zambales. Binili na ni Diloso ang mga mangingisda na huwag munang lumapit sa lugar dahil gwardyado man ito ng 5 barko ng China. Mayroong mga nagtraidor. Kasi hindi naman pwedeng maghakot. Kita niya mga kababayan. Pinabayaan nila makatayo ang China mga kababayan kasi di ba? Sa atin nga nanggagaling pati lupa eh. Kumpleto. Sakop natin yung tinatayuan ng China kasi binibinta nga lang mga kabayan. Para patuloy tayong mapapasubo sa gira dahil diyan sa hinahabol kunwari natin yung PBBM yung area na yan mga kababayan. Yan pala, kaya pala na nanindigan din ang China kasi nabili nila mga kababayan kasi mayroon ng traidor sa ating mga kababayan din, ating mga government official, at saka alam nyo ni PBBM mga kababayan, Hakot lang ang China sa lupa natin dyan sa Zambales kung walang kasabwat. At ito ang report dito sa magiting na sundalo at general natin na naibsan ang komunista dito sa LTF-LCAP, ang ating butihing general, General Parlade. Mayroon siyang siniri-report noong panahon pa tungkol dito sa paghakot ng lupa. Ito, pakinggan natin at tingnan natin kung anong sinasabi ni General Parlade. Nung nagbubuhos ng dolomite doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy yun, panahon ni Pinoy. Pinakita ko yung mga pictures, dito yan nagsimula. Yan, kita niyo yung picture na yan. Ayan ang itsura ng mga islands doon sa West Philippine Sea nung sinisimulan pa lang. Nasaan kayo? 2013, 2014. Nasaan itong mga kritiko na ito? Hindi sila nagko-comment dyan. Hanggang nabuo na yung mga isla na yon, apat niyan, tapos naging military bases na ng mga incheck. 2016 nung nakumpleto at yun nagkaroon ng arbitral ruling. So ngayon sinisisi nila ang gobyerno, presidente, na hindi raw inaaksyonan yung ruling na yon. Paano nga ba? Tingnan mo mga kababayan yung katarantaduhan nila, di ba? Nung dumating yung pobreng Duterte dito sa Manila, mga kababayan, buo na yung Scarborough Shoal. May military base ng China na itatayo. Ngayon, gusto nila si Duterte ang doon. Diba? Ipapain nila si Duterte doon, mga kababayan. Di ba yung katarantaduhan? Lalong-lalo na yung amaw nga Antonio Trillanes, mga kababayan. Yung amaw nga Antonio Trillanes, idedein niya si former President Duterte. Wala daw ang ginagawa dyan at traidor daw dahil daw kay former President Duterte. Kaya nawawala daw yung natin sa Scarborough Shoal. Di ba katarantaduhan yan? Sila ang may gawa, ibinibintang nila sa kawawang Duterte, mga kababayan. Yan ay maliwanag ng paninira ng Trillanes. Pero hindi niya masabi-sabi, hindi niya maituturo kasi Paquito Ochoa ang may pakana niyan. Siyempre, siguro baka naambagan din niya. Hindi naman pwede suluhin ni Paquito Ochoa yan, mga kababayan. Ito si Paquito Ochoa, medyo may punot dulo dito sa kaguluhan dito sa ating bansa. Dapat yan ang imbestigahan talaga, mga kababayan, ng Kongreso o kaya sa Senado.
Nasaan ngayon si Pakito Ochoa, mga kababayan? Eh, siya ngayon ang advisor ni PBBM. Kaya ito mga nangyayari ngayon sa ating administrasyon, mga kababayan. Isang nag-ano nito si Pakito Ochoa kasi advisor siya eh. Diba? Saka isa pa mga kababayan, isa pang hindi magandang balita. Itong mayroon na naman tayong ano ngayon, digital martial law mga kababayan. Mukhang kasi malakas ang mga vlogger mga kababayan sa ano kaysa sa ano mga mainstream media mga kababayan. Ang mainstream media kasi ngayon mga kababayan tiklop na. Wala na silang imik, di ba? Noong araw napaka-ano la anti-BBM sila mga kababayan. Panahon ng eleksyon talagang pinapaulanan talaga nila ng batikos yung PBBM mga kababayan. Kalaban nila yon. Pero ang nagkapagtataka bakit ngayon tahimik na sila. Di ba? Kaibigan na sila mga kababayan. Ang dating kalaban ni PBBM sa presidential election mga kababayan eh ngayon magkakampi na sila mga kababayan. Diba? Kasi si Lisa Araneta mga kababayan ay isang dilawan din. Na ano nga tayo mga kababayan, nabudol ang maraming Pilipino. Nabudol talaga ang maraming Pilipino mga kababayan. Kasi si PBBM mga kababayan, mahilig lang sila manggamit. Ginagamit lang ang mga Duterte pamamagitan ng ano kunyari unity mga kababayan. Kaya nga naluklok sa pisto dahil sa unity. At saka isa pa mga kababayan, yung asawa niya nasangkot din sa anomalya sa smart magic mga kababayan. Smart magic, hindi smartmatic, di ba? Kasi pinaano pa daw sa boto yung kay BBBM mga kababayan. Pero mananalo naman talaga sa counting kasi nasa estimate lang sa mga 23 million lang dapat yon si PBBM mga kababayan. Ay si Leni Robredo naman ay 14 million lang. Panalo pa rin kahit paano. Kaya lang ang mga kababayan, yung dagdag sa counting sa balota mga kababayan kasi gusto nilang idikit ang boto ni PBBM kay Vice President Sara mga kababayan kasi para malayong-malayo talaga ang boto ng Vice President at sa Presidente kung hindi iniobra ni Lisa Marcos Araneta mga kababayan. Ano din yun, technique din nila yun para kung sakasakali kasi may binabalak na para silang sisirain yung sisira sila sa unity team. Gusto na nila ngayon pag nanalo na, gusto na nilang tatayo ng solo at sisirain na ibagsak nila mga Duterte. Kumbaga mind condition lang yon mga kababayan para na sa mga Pilipino nga mataas din ang boto talaga ni PBBM. Pero ang totoo mga kababayan, nasa lang daw yon, nasa 23 million, hindi 31 million. Dagdag na lang yon sa smart magic mga kababayan para makadikit sa doon sa boto ni Inday Sara. At saka pa mga kababayan, noong panahon ng eleksyon si PBBM talagang walang umano sa kanya mga kababayan ng mainstream media maliban sa SMNI. Si Kibuloy ang tumulong talaga nagpaano sa kanya, nagpo-promote sa kanya mga kababayan. Di ba na niya yung mga sa debate, presidential debate, hindi naman humarap sa PBBM eh. Tanging ang SMNI mga kababayan ang gumawa ng paraan siya sa debate. Di ba? Nagmukhang matalino nga siya dahil sa SMNI. Tapos nung mga presidente na mga kababayan, anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa mga Duterte? Diba? Walang utang na loob. Ganun talaga pala yun sila mga kababayan. Ugali nila yon. Si Kibuloy, anong ginawa niya? Naalala niya ba? Kung anong ginawa ni Kibuloy yung pagtulong sa kanya. Diba? Pinatik down ang SMNI. Kasi may binabalak sila mga kababayan. Tapos ngayon, ang mainstream media, hawak na nila lahat mga kababayan. Ito ngayon, mga vlogger na naman mga kababayan, ang pinoproblema lang ngayon mga kababayan, ang mga vlogger. Kaya,
lumapit na daw sa giant company sa social media nga si Meta, TikTok, at saka sa YouTube mga kababayan, at saka sa iba pang ano. Kumbaga ang mga nag-criticize sa administrasyon mga kababayan, pwede lang gawaan i-report, take down yun. Ganun na mga kababayan. Ganito katindi itong kaya nga ang tawag ko nito ay isang democracy government mga kababayan. May nag-react pa naman nung sinabi ko yung democracy government. Talaga naman mga kababayan. Pati nga yung sa mga kababayan sa hearing sa Senado, di ba kanina nakita nyo naman. No? Parang i-overpower na nila ni Jinggoy Estrada si Bato de la Rosa. Mabuti na lang din si Bato de la Rosa ay nanindigan din. No, lumalaban. Si Jonathan Morales hindi rin nagpapatinag mga kababayan, lumalaban din. Hanga na din ako ni Jonathan Morales. Ang panindigan ng talaga niya, wag niyang pangalanan yung niya, no, yung source, yung confidential informant mga kababayan. Yan talaga hindi pwede ilantad. Kahit sinong agent, kahit sinong investigator mga kababayan, ang confidential agent, hindi talaga pwedeng ilantad yan. Kasi wala nang confidential agent na magtitiwala sa militar o saka sa pulis o sa man kung mangyari yang ilantad ni kasi yung iba magalanganin na. Kung ilantad siya ni Jonathan Morales. Ngayon, yun ang pinag-anuhan ni Jinggoy Estrada mga kababayan. Sinungaling daw, wala daw ebidensya, di ba? O ano-anong sinasabi. Ang gusto lang talaga nila, tuloy-tuloy pa rin talaga ang paninira ni Jinggoy Estrada sa pagkatao ni Jonathan Morales. Supalpal nga siya ni Bato de la Rosa. At supalpal din siya kanina ni Jonathan Morales. Di ba? Anong sinasabi? Siya, kaso lang, hindi pa siya convicted. Pero si Jinggoy Estrada convicted. Sampal yung kay Jinggoy Estrada mga kabayan. Tapos sinitara sila, inawat na, di ba? Parang rin. Pagka senador, di mo pwedeng anuhin yung personal niya. Pero pagka ordinaryong tao, pwede nilang kalkalin ang tama na. Ang personal nga pagkatao ng pagka ordinaryong tao lang. Pagka senador, hindi pwede. Parang ganon mga kababayan. Ay patuloy natin itong topic natin mga kababayan dito sa Paano mo yan na-actionan? Nakatutok sa iyo yung kanyon yung nang-inject, yung mga ang tanong, ano ang ginawa nila? Ang mga isla na ito ay tinatambakan. Sabi nila, ang comment ng isang doon, netizen, sabi niya, tulog ka ba nung nagpa-file ang gobyerno doon sa arbitration? Tulog daw ako. Sabi ko, hindi nga ako makatulog kasi at the time, nandun ako sa J3, sa operations ng Armed Forces at nire-report namin itong reclamation na ito ng inject doon sa West Philippine Sea, panahon ni Pinoy, pero hindi nila pinapansin. Lately, nalaman namin, 2017 ito nung nalalaman ko, yung pala, ang may clearance nito, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ito, pangalanan ko na para tumimig na ito. Ito kaya pala, every week, ito si E.S. Ochoa nandun sa Basilan, sa Zamboanga, para mangulekta nung share niya doon sa mga dolomites, sa mga lupa na dinadala doon sa West Philippine Sea. Galing yan doon sa Tumbagaan Island. Ngayon, patag na. Ngayon, halos nasira na yung isla. Kaya nandun na yun sa Languyan Bay ngayon, sa Languyan Island, yung mga kinukuha ng mga, after nung naubos yun, tumawid na doon sa Languyan Island. So, napakadami nito. Sambales, Mindoro, Palawan. Lahat ng mga quarries natin nag-contribute ng lupa doon sa West Philippine Sea 2014, 2015. Tulog daw ang AAP. Kaya nangyari yun.
alam ko. Bilang final message, ibig sabihin po ba nito yung sinasabi kasi ng Aquino administration na isa tong kanilang ligasiya, itong pagkapanalo natin sa arbitral ruling itong sa West Philippine Sea, mukhang sa kwento niyo po sila ang mukhang nagpalala-palala ng sitwasyon po doon. Oh yes, alam mo, walang kasing laki pa lang ng basketball court ang reclamation doon. Ni-report na namin ito kasi nakuha na namin ng picture ito. Hindi nila ina-actionan. 3 months, 4 months, 5 months after, every week, every other week, may picture kami. Hindi nila ina-actionan. Alam mo, nung meron malaking building doon sa isang isla, ito na nga, mga military structures na yung nandoon. Ayun, may lumusot niyan sa media na litrato. At doon nagsimulang malaman ng taong bayan na mayroon palang nangyayaring reclamation doon. Ano ang ginagawa ng ng Pilipinas? Wala. Bakit? Kasi binibili sa kanila, binibenta ni Paquito Ochoa yung mga lupa. So, he earned from it. Wala. Ibig sabihin mga kababayan, itong pag-suppress ngayon sa freedom of information, freedom of speech, or freedom of express mga kababayan. Ang ano pala nito mga kababayan, si Paquito Ochoa, mahilig siya mag-suppress mga kababayan sa freedom of information. Kasi sa panahon ni Aquino mga kababayan, kita mo, hindi alam ng mga Pilipino, natayuan na pala ng insect ng building yung ano natin dyan sa Scarborough Shoal. Kasi walang balita makakalusot mga kababayan eh. Diba? Ito nga yung ginagawa ni PBBM mga kababayan, bilang si Paquito Ochoa ay isang advisor ni PBBM ngayon. Baka siya nag-advise nga lalo-lalo na yung sa Maisog Rally, isuppress yung karapatan ng mga tao. Pagrarally mga kaibigan, mga kababayan. Yung iba nga, naisuhan doon sa naisuhan na ng permit pero binawi din. Doon sa Bustos, Bulacan, nandoon din ako mga kababayan, nagpunta ako doon. Nakita ko talaga yung sitwasyon sa binyo dapat. Ganon din mga kababayan, nilagyan ng harang, hindi makatuwiran, hindi makatarungan yung may mga pulis pa. Hinarangan pa yung daanan para pag may pagpunta doon sa binyo, sa rally, hindi makadating mga kababayan kasi hinarangan, hindi makalusot. Sinusuppress mga kababayan. So ito si Paquito Ochoa mga kababayan, yun talaga ang ni Paquito Ochoa diskarte. Mahilig siyang yung mga impormasyon. Kasi doon sa nangyari mga kababayan sa Scarborough Shoal, di ba? Hindi alam ng mga Pilipino kung anong nangyari diyan sa natin, sa West Philippine Sea. Kasi walang nakabalita eh. At saka isa pa mga kababayan, itong DENR, minsan, sa bagay yung DENR talaga mga kababayan, mula pa naman talaga noon, rin ito sila eh. Isang kurap nga departamento rin sa gobyerno to mga kababayan. Pagka ordinaryong tao at mahirap nga tao magputol isang punong kahoy mga kababayan at gagawing tabla yan para sa bahay, kulong yan sigurado mga kababayan. Pero kung mga ma-influensyang tao, sirain ang buong kabundukan mga kababayan, wala. Di ba? Walang pangil ang DENR mga kababayan. Hindi nila mapipigil. Ganon ang kalakalan dito sa atin sa Pilipinas mga kababayan. Ganon karumi ang natin sa panggobyerno natin. Pagka ang isang tao, ordinaryong tao at mahirap ka mga kababayan, kulong ang abutin mo pag nakagawa ka ng labag sa batas. Lalong-lalo na dyan sa DENR. Kahit pa ang isang kahoy nga natumba na mga kababayan, subukan mong ipatablon yan o kaya ipasinso yan. Gagawin mo ng tabla. At dadalhin mo mga kababayan, sigurado huli ka. Huhulihin ka. Yung nangyari nga doon sa Baybay Liti mga kababayan, nga mayroong nakarating nga to kay Tulpo. Mayroong isang driver mga kababayan, inutusan ng amo niya ipa-pick up doon sa furniture shop, yung finished product ng furniture mga kababayan. Napadaan sa checkpoint, hindi mo rin alam kung sino ang tanga doon, kung pulis ba o Napadaan. Hinuli ngayon mga kababayan yung finished product ng furniture. Kasi bawal daw kahoy yun. Pero kailang finished product na mga kababayan. Ito naman mga pulis noon na overacting eh. Hindi man lang na tiningnan yung furniture dapat ang inanuhan noon. Inimbestigahan na kung may kaukulang permit ba.
Kung may permiso ba silang gumamit ng kahoy para gagawing furniture. Pero malamang mga kababayan, may permit yun. May hindi naman pwede mag-operate yun mga kababayan kung walang ano yun sa BIR. Tapos ito pang DENR, yun, at pumasok yung tinawagan ng DENR mga kababayan, ayun, na-hold nga yung ano, kaya lumapit kay Tulfo. Na-hold yung kahoy nila. Tingnan mo kabinet na yun, kabinet yata, o table. Finished product na, hinold pa. Samantalang yun, buong bundok, ang giniba, pinagiba ni Paquito Ochoa, mga kababayan, at ibinibinta sa China, dalawang bundok at kalahati, mga kababayan, giniba. Mabuti na lang ipinatigil ng bagong naupong gobernador. Pero ano ang nangyari? DENR, wala, di ba? Tiklop kamay, pira-pira lang din. Di naman tayo maniniwala, walang ambag yun sila, walang pakinabang doon ang DENR. Minsan din, kasi mga kababayan, itong ating mga congressmen, wala rin sa ayos. Naalala nyo, sa panahon ni Duterte, mga kababayan, naglagay siya ng DENR secretary sana. Na mahigpit talaga yun, maraming binabangga, maraming sinagasaan yun. Si Gina Lopez, mga kababayan, nung buhay pa yun, naalala nyo, si Gina Lopez. Sumabit siya. Hindi siya nakalusot, hindi siya naaprubahan, pinagtulungan siya sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi marami siyang nasagasaan, pati na nga yung Laguna Bay, di ba? Yung mga fish pins diyan. Pinapasira niya yun, pinapagiba. Hindi naman mahihirap ang nakakutsit sa diyan eh. Nagkaroon ng mga fish pins diyan eh. Mga politiko din, mga military official, matataas ng official sa gobyerno, mga kababayan, ay mamayari, hindi mahihirap ng mga Pilipino. Pinagiba ni Gina Lopez yun. Yung Anito mining, mga kababayan, binangga ni Gina Lopez yun. Marami pang mina dyan sa Surigao, mga kababayan. Isa yung congressman sa Surigao nga humarang kay Gina Lopez. Okay sana yun si Gina Lopez, pero tingnan nyo mga kababayan, dahil nga umiiral ang korupsyon dito sa ating bansa, ayun, hindi nakalusot. Diba? Hindi nakalusot mga kababayan, Gina Lopez. Kasi si Gina Lopez, kung mahirap lang yun, baka nagorgor na rin yun eh. Hanga ako noon, yun talaga dapat ang mamuno sa DNR na yan. Kaya lang, corrupt din. Kaya hindi ako believe dyan sa mga congressman natin, mga kababayan. Protector din yan, mga kababayan, sa mga lalong-lalo yung mga mining yan, mga kababayan. Yun din silang protector. Kaya nasisira ang ating mga kabundukan, mga kababayan. Yung mga congressman na yan, hindi yan umupo dyan, hindi yan nagkukumahog, makapasok yan sa kongreso para magserbisyo sa taong bayan, mga kababayan. Pumasok lang yan sila dyan dahil sa isang bagay. Kapangyarihan lang, mga kababayan, ang hinahabol nila dyan. Kaya yan sila nag-agawan dyan sa pwesto na yan. Kasi, mga kababayan, yung sa lang, kay Gina Lopez, yun lang di ko makalimutan. Kung sino pa yung matino at saka talagang porsigido na ipatupad ang batas, ay siya namang haharangin sa Hindi lang kumibo sa presidente, mga kababayan. Yun? Appoint ang presidente yun, mga kababayan. Ang daming nasisira dyan sa mga mining na yan, mga kababayan, dito sa ating bansa sa Pilipinas. Hindi pa Pilipino ang nagmamayari, mga kababayan. Mga dayuhang kumpanya ang sumisira sa ating kabundukan, ang nagsaper, mga Pilipino, mga ordinaryong mamamayan, mga kababayan. Ganon kalupit. Lalong-lalo na ngayon itong ating mga congressman, mga kababayan, sa pamumuno ni Tambaloklo. Hindi lang sa ating mga congressman, mga kababayan, kundi pati sa Senado. Kita nyo naman itong hearing, sa hearing ni, halos durugin na talaga nila si Jonathan Morales. Napagkaisahan talaga, mga kababayan, pati yung mga mga general, mga retired general na napunta sa PDEA. Hawak pa rin sila ng administrasyon.
Kung ano-ano sinasabi nila kay Jonathan Morales, mga kababayan, puro sila inaano talaga, dinidiin talaga, di rin natin malaman kung magkaano kinikita nila diyan. Pinoprotektahan talaga nila ang ating bangag nga presidente, mga kababayan. Kasi sa PDEA, noon pa mga kababayan, hawak na ni Paquito Ochoa. Kasi kayang-kayang pigilin ni Paquito Ochoa, mga kababayan, ng mga malalaking operasyon ng PDEA. Ayon sa salaysay ni Morales, di ba? Ang anuhan ng ni Paquito Ochoa, yung mga head sa PDEA. Kaya itong si Trillanes, mga kababayan, nga ulol-ulo yung amaw nga Trillanes. Amaw yan, mga kababayan, ha? Kung sino man yung mga Tagalog, hindi alam kung ibig sabihin ng amaw, itanong nyo sa isang Cebuano, mga kababayan, para malaman nyo kung ano yung amaw. Ganon yung si Trillanes, mga kababayan. Ang galing gumawa ng kwento. Mahilig siya mag-fake news. Yung mga gawain nila, ipagbibintang niya kay Duterte. Ganon siya kagalit kay Duterte. Mula nung tinanggihan, kasi dati, nagpresenta siyang magiging mag-bias kay Duterte. Tinanggihan siya. Kaya ganon kalaki ang galit niya kay Duterte. Si Trillanes, mga kababayan, ganon talaga ugali niya. Amaw kasi. Kaya din nung nagkaanuhan din sila ni Senate President dati si Juan Ponce Enrile. Diba? Binibira-bira niya si Enrile sa niya, sa speech niya. Yung pala, nag-request siya nga dagdagan yung budget niya, hindi pumayag si Enrile, kaya galit siya kay Enrile, mga kababayan. Ganon yung style ni Trillanes, mga kababayan. Ngayon, nag-iingay na naman si Trillanes. Siguro sa susunod eleksyon, ito 2025, gustong bumalik sa Senado yan, mga kababayan. Maging itong mga nagpapugi sa Senado, mga kababayan, ay wag na natin, basta lahat yung mga i-appoint ni BBM, mga kababayan, wag na natin iboto. Alam na natin eh. Basta yung mga mga kababayan, yung dating nasa Uniteam, ngayon, dito na sila sa kasi wala nang Uniteam, mga kababayan, baka mamaya idikit na naman uli na ng Marcos ang grupo nila sa Uniteam. Kunwari, yung Uniteam, mga kababayan, wala na. Basag na Uniteam. Wala nang Uniteam ngayon, mga kababayan. Kung may man ang Uniteam, budol yan, mga kababayan. Mabubudol na tayo. Huwag na tayong maniniwala dyan sa Uniteam na yan. DDS na tayo dito, mga kababayan. Huwag na tayong maniwala. Huwag na kayong, kung may magdala pa ng team na Uniteam, huwag na kayong magtiwala dyan, mga kababayan. DDS na tayo. Wala nang Uniteam. Nag-traitor sila sa Uniteam, mga kababayan. Matapos silang gamitin ang mga Duterte. Yun ang ginagawa nila ngayon sa mga Duterte, mga kababayan. Doon sila nakatutok paano nila ibuwal ang mga Duterte. Tuloy kayo, mga kababayan. Panoorin natin itong video nila ni Secretary James Paras. Oh yes. Binenta pala tayo. Tapos ngayon, sasabihin nila ang traitor yung Pangulong Duterte, administrasyon nito. No, I'm sorry, Executive Secretary Ochoa, nananahimik ka. Ang tagal ko na itong sinasabi. Walang sumasalungat dun sa sinasabi ko kasi alam nila, totoo ito. Ang daming sundalo nakakalam yan. Nireklamo ng ating mga Naval Task Force sa Mindanao yung pagkuha ng mga barko na ito, pagkuha ng mga lupa doon sa isang isla sa Mindanao. Alam mo ang sagot ng Malacanang nung pinadala namin yung report? No, you secure them. Pinasecure pa doon sa Navy yung barko ng incheck na naghahakot ng lupa. Pero mga kababayan, yung utos na pinapasecure pa yung mga barko ng incheck na naghakot ng lupa. Tinambak doon sa natin, mga kababayan. Di ba gaano kasakit yan, mga kababayan? Gaano kasakim ang mga namuno noong araw, mga kababayan? Sa panahon na yon, gaano sila kasakim? Tapos ngayon, mga kababayan, ang nagpasimuno na yon, kakampi na ni BBM, mga kababayan. At tapos ang pa niya, kalaban ngayon, ang mga Duterte. Tingnan mo rin to si BBM, kababayan, kung gaano kawalang hiya. Diba?
Yun talaga ano nila. Yung nagpahirap sa atin, yung nagbinta sa ating yaman, na si Paquito Ochoa, sa ilalim ng ano ni Basbas ni Noynoy Aquino. Alam ni Trillanes yun. Ito si Trillanes naman dahil amaw-amaw ito si Trillanes, mga kababayan, amaw. Kung ano-anong sinasabi niya pagbibintang kay Duterte, amaw talaga eh. Itong amaw nga Trillanes, mga kababayan, tandaan natin to sa eleksyon. Wag na ay magkakamaling iboto itong amaw na to. Eh magiging amaw talaga tayo lahat, mga kababayan, pag iboto pa natin to sa Trillanes. Pero mo, pinabantayan pa sa ating mga Navy ang barko ng China. Gaano kasakit yan, mga kababayan. Yeah, ginagawa nila sa atin. Tapos ngayon, ito naman si BBM, hindi mo malaman kung matino pa nga bang pag-iisip nito. Para bang ano pa tayo sa gira sa China. Okay lang sana kung makipaggira siya kung talagang, mga kababayan, pinuno niya na sandrata ang pangdigma ang ating IIP. Kundi yung hawak-hawak ng ating makasandulahan ngayon, yung pang produkto ni PRRD, hindi na siya nagdagdag ng budget para sa modernisasyon sa ating IIP. Eh gusto rin naman pala niya makipagbanggaan, dapat siya ng sariling natin. Kahit yung Iron Dome naman lang sa importante 'yon. Parang masangga natin yung mga missile ng China, kahit kaang-kaang yan, eh kung pumutok nga yan, kung lumipad nga yan papunta sa atin, di ba? Ano pang salag natin? Palad. Ha? Kahit yung mga gawa ng China, hindi naman, mga kababayan, hindi naman sa, palpak nga daw doon sa Russia, ginamit sa Russia, mga kababayan. Wala nga naman bumibiling bansa, kumukuha sa isang bansa nga daw yung kumukuha ng gamit sa China. Pangdigma, pero hindi na rin umulit. Kaya tambak lang sa China, mga kababayan, yung mga produkto nilang pangdigma. Kasi sa quality in check lang din. Kaya lang, kung lumipad nga yun at pumunta sa ating bansa, pulpog tayo. Kasi ito si BBM, mga kababayan, masyadong nakadepende sa sa mga kaalyadong bansa. Sigurado ba siyang tulungan man yan, mga kababayan, pero maubos muna tayo. Hindi naman yung ultimo pagkagira-gira, andyan agad yung mga Amerikano na yun. Hindi pa, mga kababayan. Yung nga lang binubomba tayo, winawater cannon tayo sa mga insect. May ginagawa pa yun sila. Di ba? Wala. Ilang beses na tayong minawater cannon. Andyan lang yung sila sa natin, mga kababayan. Ilang beses na yun nila, nandito sa atin. May ginawa ba? Di ba? Wala. Si PBBM, mga kababayan, masyadong umaasa dyan. Alam mo naman yung mga manggagamit diyan, tulad parehas din niya mga kababayan, manggagamit lang din di ba? Ginagamit lang tayo, mga Amerikano, parang malagyan tayo ng nila base dito sa pero ang pinoprotektahan talaga nila diyan, mga kababayan, ang Taiwan. Ang Taiwan talaga ang nila diyan, target na protektahan. Tayo ang pinakamalapit sa Taiwan, mga kababayan. Tapos maraming mga kababayan, ang malaki ang budget ngayon sa administrasyon itong democracy government, mga kababayan. Ang malaking budget ito talagang PI, mga kababayan. Hanggang ngayon hindi pa naman tumitigil yung PI, andiyan pa rin sila, mga kababayan. Nag-effort pa rin sila. Diyan ang malaking budget nila. Infrastructure wala na, yung modernization sa IEP wala na. Yun nga confidential fund ng Vice President, hindi nga nila naibigay, pinaharang nila. Pero yung budget nga ilang bilyon yun ni Tambaloslos nga hindi alam kung saan gagamitin, nakalusot, mga kababayan. Kita mo, tingnan mo nga yan. Kung yung budget na yan, mga kababayan, kung pinundo na lang sa AFP Modernization Program, sana kahit papaano may panglaban tayo. Pero wala, mga kababayan. Mabuti na lang, nakapundo si former President Duterte. Kaya nakahawak ngayon ng medyo maastig-astig sandatang ating mga sandatahang lakas. May mga fighter jet na tayo, may mga helicopter nga brand new, mga tangke de guerra. At saka mayroon na talaga tayong ilang battery na BrahMos, mga kababayan.
Pero kung si Duterte, hindi pa nagiging presidente, mga kababayan, aywan ko lang. Kung nagkataong si Rojas ang nanalo, ay sus, Maria. Malabo tayo mga kababayan. Mabuti na lang si Duterte. Kaya tandaan natin mga kababayan, sa eleksyon sa midterm election sa 2025 mga kababayan. Yung mga nangyari sa Dilawan o kasi yung mga sinusukan natin mga Dilawan mga kababayan, unti-unti na naman ngayon ano na ngayon ni PBBM mga kababayan, kasanib pwersa na sila eh. Sama-sama na sila eh. Kaya lahat ng mga apuin ni PBBM mga kababayan, iwasan natin 'yan. Iwasan na natin at mabubudo lang naman tayo uli. Malamang sa malamang mga kababayan, gagamit na naman sila sa unity team. Kasi yun ang malakas eh. Pagka sila lang, solid ay malabo na yun mga kababayan. Eh ngayon pa nga lang, hirap na sila ngayon, tarantan sila ngayon, hindi na nila malaman kung anong gagawin nila. Katulad dito katulad dito ngayon sa Pedia Lake mga kababayan. Sa Pedia Lake ngayon mga kababayan, umiikot na tumbong nila dyan. Dagdagan pa sa patuloy nga pag-ikot ng Maisograle mga kababayan. Kaya continuous din ang nila eh. Yung Maisograle mga kababayan, ulitin ko, parang lang yan, parang tubig baha, di ba mga kababayan? Malapit ng tag-ulan mga kababayan. Baha-baha na to. Baka sasabay na dyan ang Maisograle. Ang tubig baha mga kababayan, ulitin ko, tulad ng mga una kong vlog, pagka hinarangan mo yan, parang hindi makaagos, ay lalawak ang pinsala dyan mga kababayan. Kasi maglugok yan, maglawa yan eh. Maghanap at maghahanap yan ng malulusutan mga kababayan. Ngayon, kung hindi na yan kayang pigilin mga kababayan, kung bumigay na yan, kung puputok, sasabog na yung nyo, hinaharang, talaga malaki ang pinsala niyan mga kababayan. Kasi katangayin lahat yan ng maraming yan, malaki ang pinsala niyan mga kababayan. Pag bumulwak na yung tubig baha na pinipigilan mo, hindi katulad, ang tubig baha, pag linisin mo yung dadaanan mga kababayan, walang pinsala yun, dire-diretso yung tubig baha. Pag hindi mo pinipigil, walang mapipinsala yun, tuloy-tuloy ang agos noon mga kababayan. Parang lang din yan, parang Maisograle, diba? Pipigilan, nag-iinit lalo yung mga tao, nagagatungan yung mga tao mga kababayan sa paniniil nila, sinisiil nila mga kababayan ang karapatan na magsama-sama at magpahayag ang bawat isa, mahihirap ng mga Pilipino. Kumbaga, sinusuppress nila mga kababayan ang freedom of express, ang freedom of speech. Ngayon mga kababayan, pag talagang nagsawa, pag pumutok na yan, di na makatiis yung mga mamamayan mga kababayan, kung magpunta sa EDSA yan, mapipigil pa ba nila yan? Wala nang permit yan mga kababayan. Kung matulad ulit sa People Power 1. Yung People Power 2, kay Irap. Dalawang beses nangyari yun mga kababayan. Baka pangatlo itong kay Pinoy. Kung hindi nila ito maagapan mga kababayan. Kung patuloy lang susupilin ang kalayaan ng bawat isa, ay baka katulad sa tubig baha yan mga kababayan. Kapag hinaharangan, ulitin ko, pag hinarangan mo, lalawak ang pinsala niyan. Kasi maglugok yan, maglawa yun mga kababayan. Maglawa yan. Ngayon, pag bumuhos na yan, pag oras ka din mapigil mga kababayan, tangay lahat ng mga yun, yung mga nilulubog niya nga lugar, mga kababayan, pag bumulot na yung tubig, tanga yun. Pati yung babanggain mga kababayan, dadaanan noon, kasi di na yun magkasya sa daan, sa sobra ng dam, volume, kasi hinaharang, iniipon. Lahat ng madadaanan yung mga kababayan, tangay. Parang ganun din yan. Pag ang mga tao, pag nandoon na sa EDSA mapunta, kapipigil nila sa Maisograle, pag napuntang EDSA yan, pag nagkaroon na ng revolusyon, yung People Power, mga kababayan, di na mapigil yan. Bakla sila lahat dyan. Kaya, makiramdam din tayo mga kababayan. Hindi pwedeng manahimik tayo dito sa sitwasyon ngayon mga kababayan. Hindi pwedeng manahimik lang tayo. Hindi pwedeng takot ang mga ibabaw sa atin mga kababayan. Kailangan natin magsalita. Karapatan natin yun eh.
Commissariat, do they know this? I think they know it. I think, sa highest level, alam nila ito. Kaya yung tribunal na yan, drama-drama lang yan. Even I even asked the Chief of Staff then and the Secretary, National Defense, sir, why don't you call for the convening of the National Security Councils? This is serious. Ilang isla na yung, alam mo, wala pang alam ang buong Pilipinas noon. Kaya pala yung tribunal, mga babayan, yung panalo natin sa, na hindi nirespeto ng China, mga kababayan, yun pala yun. Di ba? Yan pala ang dahilan, kaya hindi nirespeto ng China. Kumbaga, parang palabas na lang pala nila yung tribunal na yan, mga kababayan, nanalo kunwari tayo. Pero may usapan na pala yun. Kaya yung China, mga kababayan, hindi nirespeto yan. Yung panalo natin, hindi nirespeto ng China. Kasi bininta na sa kanila eh. Ito ngayon si BBM, naghabol na, naghahabol siya sa wala. Tapos nagdadrama pa siya. Na may secret agreement daw si PRRD. Bakit daw walang hinabilin sa kanya? Bakit daw hindi niya alam? Bakit daw wala siya makita sa record? Tarantado siya. Makita sa record, hindi niya kinausap si Paquito Ochoa. Ngayon ang may alam niyan. Pilit niyang ipagbibintang ni PRRD. Tuloy tayo mga kaibigan. Mayroon ng reclamation. Why? Kasi nga sinusuppress yung balita. Walang lumalabas na litrato, walang lumalabas na Ang sabi ng Malacanang, let's maintain our relationship with China. Let us... Aquino said that. Noynoy Aquino presidency said that. Yes. At kaya hindi na-convene ang National Security Council. Kasi siyempre, malalaman ng ibang presidente, bakit ganyan ang nangyari? National Security Council kasi kasama dyan yung past presidents, ang dami kasama doon. Wala, 6 na tao lang ang nag-attend ng meeting na yun. So ang desisyon, wag nating, let us not rock the boat. Ituloy lang yung kaso, but let us not rock the boat. Why? Kasi for every barge na puno ng lupa na tinatambak doon sa West Philippine Sea, ang laki ng kinikita ng ito ni Ochoa, saka kung yung mga kasama pa nila dyan. Sino pa yung iba? Sino pa yung iba? Sila Masherda? I don't know. Okay, basta you're just sure about Ochoa. Oh yes, kasi every week nandun yan sa Zamboanga, nangungulekta ng duffel bag ng pera niya. Grabe. Saan ba itong Ochoa ngayon? Ha? Sino ba itong Ochoa na ito? Ang sinasabi? Ha? Ito ang partner ni Lisa Marcos sa kanyang law office. Ha? Marcos Ochoa. Ha? Serapio. Tan. At noong panahon na yan, partner pa sila sa law office nung Most. So, hindi naman natin sasabihin na nung panahon na yun ay nakikinabang din si Lisa Marcos sa pinagkikitaan ni Ochoa dyan sa... Yan ang mga dapat imbestigahan. Dapat imbestigahan ito. Narinig nyo mga kababayan. Nakikinabang pa yata si Lisa Marcos, mga kababayan. Kung nakinabang si Lisa Marcos, mga kababayan, hindi pwedeng hindi alam ni PBBM yan, mga kababayan. Nambubudol lang naman si PBBM uli. Kunwari siyang walang alam. Kunwari siyang bakit hindi sinasabi ni PRRD sa kanya yung secret agreement niya sa China daw. Yung kagaguhan ni PBBM, mga kababayan, kaugukan. Tapos nagdadrama rin yung amaw nga Trillanes, mga kababayan. Ang totoo daw traidor sa bayan, si mga Duterte. Tingnan mong kaamawan Trillanes, mga kababayan. Yung mga Tagalog na hindi alam ang salitang amaw, tanungin yung mga Cebuano para malaman nyo kung ano yung amaw, mga kababayan. Ganyan yung Trillanes na yan. Ganun, Trillanes, amaw. Itong Ochoa na ito. Kasi nasaan ba itong Ochoa na ito ngayon? Marcos Jr. Hindi ba nasa opisina mo ito or advisor mo ngayon ito, Mr. Marcos Jr.? At saka bayo yan. At saka, kaya nga lalagay yan si Acosar dahil dito kay Ochoa. Magbayaw daw yan. At saka,
tinutulugan ng mga members ng Commission on Appointment yung conflict of interest. Nitong si Putol. Putol daw ang tawag nila dyan eh. Itong si, what's the name of this guy? Yan nga mga kababayan, sa buhatan na sila lahat. Pati na yung ano, sa human settlement mga kababayan, o yung sa housing, no? Oh. Na sindikato na tayo. Yun pa rin, bayaw, basta yung ano din ni Pakito Ochoa. Bayaw ba yun? Bayaw yata yun. Oh. Diba? Pati yung commission appointment o ano. Diba? Commission on appointment. O, tingnan mo. Nagkasabuatan na. Mula sa PDEA, lahat ng ahensya ng gobyerno mga kababayan, nagkasabuatan na. Wala nang natitira para sa mga Pilipino. Lahat sila nagkasama-sama na. Parang wala na tayong mapagkakatiwalaan mga kababayan kasi lahat sila nilamo na sa sistema na ano man tawag nito? Itong sistema mga kababayan nga babangon tayong muli. Mas sila lang ang babangon muli mga kababayan. Ang mga mamamayan, ang mga mahihirap nga mamamayan, wala nga tayo mga kababayan. Yung pangako nga sa bigas mga kababayan, wala, hindi natupad. Yung problema mga kababayan doon sa 700 na kilo ng sibuyas mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa na-resolve. Ang Senado mga kababayan, hanggang ano lang sila, imbestiga nila. Pag may matukoy na, wala, hinto na ang investigasyon, wala na. Hanggang doon lang sila mga kababayan. Diba? Wala pa namang naparusahan doon sa smuggling sa sibuyas mga kababayan. Yung umabot ng 700, 800 ang kilo. Pero ang bilhin na doon sa mga magsasaka mga kababayan, kawawa yung mga magsasaka, lugi pa. Oh. Ganun katindi mga kababayan. Okay, pala. Yung secretary ngayon ng Human Settlements, Si Acuzar. We are not making Acuzar here, ha? We are just, We're not accusing. we are not accusaring here. We are just saying that itong Acuzar ay brother-in-law ni Ochoa. At si Ochoa, partner ni Lisa Marcos. At Ochoa ay nabalitaan natin na advisor ngayon sa kasalukuyang administrasyon. At may mga nagsasabi na siya ang nagtulak kay Acuzar na magiging secretary of the housing and settlement. And that is a conflict of interest dahil ito ang isa sa pinakamalaking kontraktor ng housing. So, what will prevent him from pushing his company to get the transactions of the housing authority for his company to gain more money from the government? Ang dami kasi naghahanap ngayon ng mga traidor from within daw. From within. Yes. Anong tawag mo riyan? At saka ito rin yung na-chismis na yun ang naghinto. May in-expose na papeles si Ginang Marlica at ito ay kinonfirm ni President Duterte na itong PIDEA ay nagkaroon ng aksyon na i-raid yung isang Request for operations. isang aksyon na i-raid yung isang Suspected venue, a condominium in Rockwell. Na yun daw ay ito yung venue ng mga nagko-cocaine. At isa sa naglalagay ng pangalan ay itong si Maricel Soriano, di umano, at itong Bongbong Marcos. At
Sabi nitong operative ng PDEA, hindi daw nila na ituloy ang pag-raid dahil mayroong isang cabinet secretary Ayan. na pumigil. And di umano, it turns out to be this guy by the name of Ochoa. Yun ang sabi sa blog ni Maharlika, mga kababayan. So, Isa pala sa mga pambubudol ito ng pamilyang ito, no? Dahil yung asawa, kunwari, kasama ni Sara Duterte, pero yung may bahay, kasama naman ng mga dilawan. ano? Yung may bahay ng presidente, Oh, si Marcos, Araneta. No. dilawan pala. Kahalulo ng mga dilawan. Dilawan yan. Dilawan. Kaya nga tuwang-tuwa ngayon yung mga dilawan, tulad ng isang sumisiping sa driver, at gumastos ng pera galing sa drugs. Ayan, isa yan. Mayroon pang isa dyan. Yung spokesperson ng talunan na kandidato ng Dilawan for president. Mayroon pang isang dating ni Noynoy Aquino, cabinet secretary sa politika. Daldal din ang daldal. Dati bungal yan dati eh. Ngayon nakabili na ng pustiso. At di umano, tinutulak na nitong may bahay na mawala si Sara Duterte para ipabalik niya ay yung kalaban ni Bongbong Marcos na hindi lang dilawan kundi pinklawan. So, ito yung mga nandyan ngayon ng mga sabi ni Amy, ito yung umaamuyong itong Ochoa, nandyan sa Malacanang daw, yung isang spokesman, yung isang niligtas si Bongbong na nakipagsiping parati sa driver. Ito namang isa, yung bungal dati na nangligaw ng or boyfriend daw ito ng isang senador na leftist. Ito ngayon yung nagtutulak, natanggalin si Sara kasi gusto niya ilagay si Leni Robredo. So going back to the expose of Parlade, Mr. Marcos, ikaw ay pinapalabas mo, Mr. Marcos, Macoy Jr., na si Duterte mayroong mga secret deals. Hindi naman pala totoo according to Parlade. Biniblame niyo si Duterte. Ang may malaki palang sala, Secret? ang may secret deal pala dyan sa Scarborough Shoal ay ito. Minimension ni Duterte, ni Parlade na si Ochoa na kasalukuyan na kakampi nyo. Yan mga kababayan, malinaw na, di ba? Kasi Ochoa ang traidor, taliwas sa mga sinasabi sa amaw nga si Trillanes, mga kababayan. Kasi ang sinasabi sa amaw, ang putok ng butsi ni amaw nga Trillanes, si Duterte ang traidor, ang nag-traidor sa bayan, si Duterte daw ang di ba? Kung ano-anong sinasabi sa amaw. Ngayon lumutang na si Ochoa, tapos ngayon si PBBM lumutang na rin yung kasinungalingan niya, diba? Ang sabi niya, bakit wala siyang alam, bakit daw hindi sabi ni Presidente Duterte kung ano man yung secret deal niya sa China, parang alam niya, wala man daw siya mahalungkat na record, ulol siya para din siyang amaw, diba? Wala nga naman talaga. Yung ano niya, yung alaga niya, yun ang may pakana yan, yun ang may secret deal. Huwag niya sabihin hindi niya alam yan. Kung hindi niya alam, ginagago siya sa alaga niya. Diba? Pati yung asawa niya, huwag sabihin hindi alam ng asawa niya. Kasi magkasosyon sila sa law firm. Ganon tayong niloloko ng mga lintik na yan, mga kababayan. Ganon tayo pinapaikot yan sa mga ano na yan. Diba? Anong klaseng mga government official yan? Kaya yung mga
dati mga nakakaalam niyan, ng mga dilawan, hindi kumikibo patungkol diyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Ngayon, ipinipilit ng mga ano nila, ng mga amaw-amaw din ng mga amaw-amaw din mag-isip ng mga rule army ni PBBM. Ang pinag-anuhan niya, bakit daw si Sara Duterte, si Vice President, hindi nag-comment patungkol sa West Philippine Sea? Yung mga amaw, ano bang ano bang kinalaman ng pakialam ng Vice President dyan sa West Philippine Sea? Samantalang, mayroon naman tayong di ba? Mayroon naman tayong mga opisyal na naka-assign dyan. Sa Department o sa Depensa mga kababayan. Oh. May Secretary of National Defense naman tayo. Bakit hindi nila pagsalitain natin? Hindi nila pagsalitain yan. Oh. Tapos mayroon pa tayong dyan sa Foreign Department, ang gusto talaga nila si Vice President pa mag-comment yan mga kababayan para dyan na naman natitirahin. Nakikialam si Vice President sa problema sa West Philippine Sea. Ganun lang yun mga kababayan kasi mga amaw-amaw nga. Marami ng amaw dito mga kababayan. No? Pero ang original talagang amaw dyan mga kababayan si Trillanes. Amaw talaga yun mga kababayan si Trillanes na yan. Kaya pagdating sa eleksyon mga kababayan, wag na nating iboto yung amaw. Kung sino yung mga politikong amaw, mga kababayan, ay iwasan na natin. Yung mga team amaw mga kababayan, ay iwasan natin yan. Yung si Jingo Estrada, amaw din yan mga kababayan, kita nyo naman, di ba? Marami pang iba dyan mga kababayan, napagkaisahan nga nila si kanina, si Jonathan Morales, mabuti na lang. At tama yung ginawa ni Jonathan Morales nga talagang nakipagpersonalan sa ni Jingo Estrada. Para mapahiya naman, masupalpal naman. Ha? O, di ba nakatikim siya kanina eh. Kasi convicted siya eh. Si Jonathan Morales, gawa-gawa pa ng taga-PDEA yung kaso niya. Di ba? Mga tinataniman siya ng kaso. Kasi si Jonathan Morales, mga kababayan, talagang siya. Noong siya investigator pa, siya agent. Talagang diretso talaga siya mga kababayan. Sasagasaan kung sino sasagasaan. Ngayon, binabaliktad ngayon yon ng PDEA. Diba? Binabaliktad ngayon ng kwento ng PDEA mga kababayan. Tinaniman siya ng kwento. Tinataniman siya ng kaso. Anong nangyari sa kaso niya? Na-dismiss naman. Wala namang napatunayan. Dinismiss ng korte. Yung abogado pa ng kanina, assuming din yung abogado kanina, magkapag sila sa plano nilang kwento, nasupalpal ni De La Rosa. Diba? Yung serial number na sinasabi niya mga kababayan, parang hindi rin amaw din yung abogado na mga kababayan. Ano ba pangalan ng abogado na yun? Amaw din. Binira niya agad. Pagka ang isa daw, dokumento, pag walang serial number, dapat yung serial number. Wala daw serial number, hindi daw yan diba? Hindi daw yan legit, hindi daw totoo yan. Paano nga naman, magkaroon ng serial number, hindi pa ng official, kasi hindi pa nangyari yung operasyon. Ano pa lang yun mga kababayan, subject for verification pa lang yan. Hindi sila nakapag-operasyon nila, na-verify yun. Kaya walang serial number. Assuming talaga siya na tungko. Tapos yung isa pa kanina, yung taga na Fulcom. Nasupalpal din. Nasupalpal sa lahat mga kababayan. Kaya ito naman si Jinggoy, parang i-overpower na niya si Bato. Akala ko nga si Bato, titiklop eh. Kaya lang, nabanggit na naman ni Bato. Kasi si Bato, nabanggit na naman niya yung parang nadala din siya doon sa confidential performance mga kababayan. Nga gusto rin niya ipalahad. Para naman siyang hindi pulis. Alam niya nga hindi pwede ilahad yung confidential performance. Confidential performance naman. Yung confidential informant mga kababayan, hindi talaga pwede ilahad yan. Masusunog yan kung wala lang confidential informant na magtitiwala sa susunod.
Kaya maon sa amin na operasyon ng pulis at saka militar pagka ganun ang pipilitin nila yon. Kasi doon ang babasihan ng mga informer eh. Ay mahirap na ba mamaya katulad to ni katulad ni Jonathan Morales nga isinuplok yung ah, confidential informer. Kaya nga confidential informer eh. Bakit naman, yun naman ang binutas ngayon ni Jinggoy Estrada, mga kababayan. Ang lang dyan, ang simula, sana walang makakaladkad ng mga yung si James Kumar nga, hindi na nga nila naamot eh, napagtakpan na nila eh. Pati si Lam. Napagtakpan na eh. Hanggang doon kay Santiago lang eh. Tapos parang balak na nila mga babayan, mahinto yung hinto na yung, patigil na yung pag-imbestiga, di ba? Kung yung sinasabi ni Morales ay gawa-gawa, bakit balisang-balisa sila? Bakit taranta sila lahat? Bakit gusto nilang ipatigil? Ha? Kung wala namang katotohanan yan, bakit sila natataranta? Ganun lang kababayan, ulitin ko, basta sa midterm election mga kababayan, bantayan natin yung mga kandidatong mga amaw kababayan. Tandaan nyo, isa pa yun si Manny Pacquiao mga kababayan. Ano bang nagawa ni Manny Pacquiao noong Tingnan mo yung katraidoran din ni Manny Pacquiao mga kababayan. Anong ginawa niya kay PBBM noong panahon pa ng kampanya? O di ba hinamon pa niya ng yun eh, ng debate, one-on-one. Wala naman siyang debating na panalunan. Sa mga debating na salina niya, nagmukha siyang kawawa eh. Kahit may mga dalawang abogado siyang bumubulong sa kanya, hindi pa niya maintindihan. Nagmukha siyang tanga mga kababayan. Yung kay Drilon, debating na. Yung Pia Cayetano, di ba, nagmukha siyang kawawa. Para siyang sisiw doon na mga kababayan. Tapos hinahamon pa niya si PBBM. Di ba? Tapos ngayon, mga kababayan, ang sabi pa niya ng eleksyon, tandaan, ipakulong daw niya si Imelda Marcos pag siya naging presidente. Pero ngayon, mga kababayan, ayun, aligid na siya ni Marcos. Kaibigan sila ngayon, mga kababayan. Di ba? Ganon din yung si Manny Pacquiao. Panahon din ni Aquino, mga kababayan. Ano yun siya? Di ba? Kontra yan. Pag panalo ni Noynoy Aquino, punta siya agad doon, nagipagkamay. Hindi tinanggap ni Aquino yung kamay niya, mga kababayan. Ganon yun si Manny Pacquiao, balintong-balintong yun mga kababayan. Si PRRD, anong ginawa niya? Nung malapit ng eleksyon mga kababayan, binira niya si PRRD yun, siya nagkamali. Ang akala niya, madala sa kasikatan niya ang mga tao. Kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka maraming naitulong sa harap ng kamera, tumutulong ka, kahit kapitbahay, kailangan may kamera pa eh. Kung talagang seryoso kang tumulong, hindi na kailangan malaman pa ng publiko yun. Kaya yung tulong niya, tumulong nga siya mga kababayan. Kaya lang, may kamera ang nakaharap. Sige, may balak ka pala sa lumaban ng presidente. Panahon ni PRRD, magkadikit yun sila, di ba? Ano talaga siya? PRRD naman, kasi taga Mindanao, close sila. Bigla niyang binira si PRRD ngayon, nung nasa kandidato ng presidente, kasi gusto siguro niya ang suporta na siya ang endorso ni PRRD. Kaya lang, hindi naman nangyari yun. Si PRRD, mga babayan, matalino yun. Hindi naman ni PRRD isugal ang kinabukasan ng bayan para lang sa isang, ano naman yan? Diba? Ano mangyari sa atin kung si Pacquiao, wala din. Ito naman si BBM, parang ganun, pero pag si Pacquiao, sigurado ko hindi malala. Mas malala pag si Pacquiao kasi paiikutin lang siya sa mga nakapaligid sa kanya, yung matatalinong nakapaligid sa kanya, kung magiging siya ang presidente. Sa Senado nga, mga babae, ano bang nagawa ni Pacquiao? Ha? Yung sa Jinsan, isang congressman, yung project niya sa Jinsan, mga babae, yung sports center sa Jinsan, mga babae, natapos na ba? O, di ba? Ang sabi niya, 3 times daw nagiging corrupt si Duterte kaysa sa unang administrasyon. O, biro sa unang administrasyon, ibig sabihin corrupt, 3 beses pang nagiging corrupt sa Duterte. Biro mo yung sinasabi niya ganyan, o di bagsak siya agad. Ang akala niya, natutuwa mga tao sa kanya. Oo, sa boxing, talaga ipinagmamalaki siya mga kababayan. Pero pagdating sa politika, masyado naman siyang ambisyoso. Ito ngayon mga kababayan, kasama na naman yun, ipabilang din niya sa amaw.
Basta mga amaw, mga politiko, mga kababayan, lalong layo na yung Trillanes. Yung si Trillanes ang original nga amaw, mga kababayan. Bakit amaw? Diba yung ginagawa niya, magpipikdos lang siya. Magpapakalat siya ng kung ano-anong sinasabi laban kay Duterte. Wala naman siyang basihan, wala naman siyang katotohanan. Basta lang siya magkwento. O si Duterte daw ang ano sa mga drug lord sa Davao, si Duterte daw ang may hawak. Kunwari lang daw sa war on drugs para mapagtakpan, para hindi maano siya ang pinuno ng mga drug lord. Di ba? Napakalupit naman yung bintang ni. Di ba siya kikilabutan niya sa mga sinasabi niya? At maraming salamat mga kababayan sa paunlak nyo dito sa video ko at paki-subscribe naman mga kababayan. Wala pa akong subscriber, kailangan ko ang ano nyo mga kababayan. Kailangan ko suportahan nyo mga kababayan para makapag-live ako. Hindi pa ako makapag-live mga kababayan kasi wala pa akong subscriber. Maraming salamat mga kababayan at magandang gabi sa inyong lahat.